What's up mga ka-lovely friendship? Welcome back. This is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. So mega love shoutout po muna tayong lahat. Shoutout sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. And syempre sa lahat ng mga kasamahan kong kasambahay, nasa amang sulok kayo ng Middle East naroroon, mabuhay po tayong lahat. Ayan. So, syempre sa mga videos natin, nag-share tayo ng mga ideas na pwedeng kapulutan ng aral at pwede rin nilang i-apply sa mga current na situation nila pag nandito na sila sa gitnang silangan. Ayan, sa mga aspirants natin dyan na magtatrabaho dito sa gitnang silangan, maaari nyong kapulutan ang ating video ng mga konting idea na pwede nyong gawin din kung kayo na din po ang nandito sa gitnang silangan. Ayan, so paalala lang, hindi po tayo expert mga ka-friendship. Karamihan sa mga na i-share natin ay personal experience natin. Ayan, mga personal experience, mga nababasa natin sa balita, mga naririnig natin, at mga nakikita din natin sa mga kaibigan natin. Okay? At kakaalis lang din ng ating amo, kaya tayo ay may time din na mag-share ulit ng panibagong video na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Alam ko po sa inyo na familiar na kayo sa mga karapatan natin kasi nga nabanggit na ito sa PIDOS, nabanggit na po ito sa OWA. Kaya magsisilbing reminder ulit itong mga key points ng karapatan ng mga manggagawang kasambahay. Lagi po nating iisipin na tayo po ay may karapatan. Lagi po nating iisipin na tayo ay mga manggagawa at hindi po tayo alipin. Lagi nating iisipin na nag-iisa lang ang ating katawan. Wala po tayong mabibiling spare parts kapag pumalya ang katawan natin. Kaya kung ano ang karapatan natin, kailangan ipaglaban natin. Yan. So, maraming salamat po. 6 na key points. Okay? 6 na key points na karapatan ng manggagawang kasambahay dito sa gitnang silangan. Let's go. Number 1, karapatan ng manggagawang kasambahay ang diretso na pahinga. At least 9 hours na pahinga. Hindi pa putol-putol. Diretso po siya. 9 hours. Yan po yung number 1 na karapatan natin. Karapatan natin na magkaroon ng diretsong pahinga. At least 8 to 9 hours. Okay, pangalawa, ang manggagawang kasambahay ay may karapatan magkaroon tayo ng weekly day off. So, dito po ang weekends nila ay Friday, Saturday. Dapat magkaroon tayo ng weekly day off. Oops, teka lang, wag na muna kayong mag-alboroto dyan. Alam ko marami yung magsasabi na hindi nasusunod yan. So, tapusin na muna natin yung video natin para ma-emphasize natin itong 6 na karapatan nating manggagawang kasambahay. So, number 1, straight na pahinga at least 8 to 9 hours. Pangalawa, kailangan natin ng weekly day off. Pangatlo ay ang healthcare natin, pangkalusugan. Kung tayo ay may naramdaman, karapatan natin na mapunta sa hospital or magpatingin sa doktor. Kailangan dalhin tayo ng ating mga employer. Obligasyon po ni employer na dalhin tayo para ipa-check up. Hindi po niya obligasyon na bigyan tayo ng kung ano-anong gamot. Lagi nating tatandaan, number 1, 9 hours straight na pahinga, weekly day off, healthcare. At pang-apat, sick leave. Kung hindi po kaya ng katawan ninyo, huwag nyong piliting magtrabaho. Okay, number 5. Kung kayo po ay nakapag-isip na at magre-renew kayo ng another kontrata, karapatan nyo po na magkaroon ng 1 buwang sahod vacation pay. Kailangan yung i-claim yun.
vacation pay, 1 month vacation pay kung kayo po ay magre-renew ng another contract sa kanila. At pang-anim ay ang end of service benefits. Okay, yan po yung 6 na key points na karapatan natin dito sa gitnang silangan, most especially dito sa Saudi Arabia. Okay, kasi sa lahat ng bansa dito sa Middle East, magkakaiba din po yung mga labor law nila patungkol sa mga household worker. Okay? So, ang pinag-uusapan po natin mga ka-friendship ay ang labor law para sa mga kasambahay ay specific dito po sa Saudi Arabia. Ayan. So, himayin natin mga ka-friendship. Huwag po kayong magreklamo muna. Siyempre, sabi ko nga, hindi po tayo expert. Pero yung mga sinishare natin ay base din sa personal experience natin. Dito tayo sa number 1. Karapatan natin na magkaroon ng straight na pahinga na hindi putol-putol. Bakit? Kasi kailangan mag-recharge ang ating katawan. Sila nga, 'di ba? Magpupunta lang silang makikipag-chismisan pagdating nila pagod na daw sila at kailangan nilang matulog. Magre-recharge sila hanggang sa anong oras na gusto nila. Okay? Kasi kailangan i-recharge ang katawan para makabawi sa pagod, puyat. Ayan. Hindi na susunod. Okay, gumawa tayo ng paraan para masunod. Number 2, weekly day off. Marami ang walang day off. Bakit? Minsan pumapayag na rin sila na wala silang day off. Kasi nga, most of the time, mas marami naman yung papetiks-petiks na lang na gawain nila sa bahay ni amo. Like kung natapos na silang naglinis, naghugas, nakapaghatid na sila ng mga alaga nila sa school, bakante na sila sa mga oras na nasa school yung mga alaga. So, marami yung time na hayahay na sila. Na siguro sa kanila na wala silang day off. Okay, teka lang. Ang day off naman kasi, ikaw yung makikipag-bargain sa employer mo. Kung payag ka na ganun na lang na hindi ka makapag-day off, or kung may day off ka naman at every other Friday or every month at okay sa'yo yun yung agreement ninyo. Okay? Kaya nga sabi ko, gumawa ka ng paraan para ma-exercise itong karapatan mo na ito. Okay, pangatlo, healthcare. Kung tayo po ay may karamdaman, mga ka-friendship, lagi ko pong sinasabi na kailangan natin magpa-check up, magpunta po tayo sa mga doktor o hospital o clinic, private man yan o government. Sabihin natin sa ating mga employer dahil obligasyon po nila yan. Obligasyon po nila na tayo ay ipa-check up. Okay, wag nyo pong dodoktorin yung mga sarili ninyo. Wag din po kayong pumayag na bigyan lang kayo ng kung ano-anong gamot ni employer. Like Panadol, bibigyan kayo kasi masakit ulo ninyo, or bibigyan kayo ng ibuprofen, ganyan, kasi masakit ang katawan. Wag po kayong pumayag. Lalo na kung matindi na yung karamdaman, pananakit ng likod, na UTI ka na, ganyan. Huwag mong doktorin yung sarili mo. Huwag ka din uminom ng kung ano-anong gamot na binibigay. Baka may mas malala pa pala na sakit na nararamdaman yung katawan mo na kailangan ng tingnan ng doktor. Okay? So yan, obligasyon nila yan. Kailangan ipaglaban mo yan by hook or by crook. Kung ayaw kang dalhin sa ospital, kalas, wag kang magtrabaho, right mo yan, muwi ka na lang. Dahil iisa lang po ang ating katawan. Okay? Wala po tayong mabibiling spare parts ng katawan kung pumalya ang katawan natin. Ayan. Number 4, sick leave. Kung hindi talaga kayang magtrabaho, wag nang ipilit. Kung nahihilo ka na, magpahinga ka. Sabihin mo sa iyong employer, dahil karapatan mo yan, magkaroon ka ng sick leave na may bayad. Kahit di ka magtrabaho, obligasyon ng employer na bayaran pa rin yung araw mo. Okay? Ganun po yun. Kasi nga kung halimbawa, pinilit mong nagtrabaho na himatay ka, nauntog yung ulo mo, nabagok ka, namatay ka, sino ang kawawa? Kawawa ang pamilya mo.
Hindi si employer ang kawawa kasi si employer makakakuha ulit ng panibagong katulong niya. Number 5, kung magre-renew ka ng kontrata mo, right mo po na magkaroon ng vacation pay. Okay, 1 month na magbakasyon ka, bayad yan. Okay, at kung hindi ka man magbakasyon at nanaisin mong manatili na lang muna sa kanila ng another 2 years, pwede mo pong kunin yung vacation pay mo kasama ng ticket mo, katumbas ng round trip na ticket mo. Karapatan mo po yan. Kung ayaw niyang ibigay, kalas, exit, bye-bye, wala nang usapan. Okay? Kasi natapos na yung kontrata mo. Kung ayaw niyang ibigay, exit. Wala nang usap-usap. Okay? Huwag ka nang pumayag. Ayaw niyang ibigay yung vacation pay mo. Karapatan mo yun. Bakit ka pa magstay sa kanila? Ganun lang po. Lastly, ay ang end of benefit service. Yan, ESB. Kapag kayo po ay nag-work ng continuous na 4 na taon sa isang employer, karapatan din po ninyo after na mag-exit kayo na makatanggap ng another 1 month na equivalent sa sahod ninyo. Okay? Yun po yung 6 na key points na karapatan nating mga manggagawang kasambahay dito sa gitnang silangan dito sa Saudi Arabia. Lagi ko pong sinasabi na gumawa tayo ng paraan para ma-exercise natin ang ating mga rights, at kung ayaw nila, wala nang usap-usap, stop work, uwi kayo, lalo na mga ka-friendship, lalong-lalo na kung ang sangkot ay ating kalusugan. Wala nang usap-usap, stop work, tawagan nyo yung agency nyo, ciao, bye-bye. Bakit? Hindi na nga kaya ng katawan mo, ayaw kang ipadoktor, binibigyan ka lang ng gamot, tinitenga ka sa bahay nila, pinipilit kang magtrabaho, hindi mo na nga kaya, ayaw nilang ibigay yung sick leave mo. Ano pang pag-uusapan? Right mo yan, karapatan mo yan, ipaglaban mo. Kung ayaw nila, kung magtrabaho, bye-bye. Uwi ka na lang kaysa mabaldado ka, 'di ba? Tawagan mo agency mo, makipag-coordinate sa agency, or kung ini-ignore ka ng agency mo, mag-utos ka ng kapamilya mo, pumunta sa OWA, mag-request ng repatriation, uwi ka. Huwag mong pilitin kung hindi kaya ng katawan, 'di ba? Kasi iisa lang ang katawan, mga ka-friendship. Ganun po 'yon. Kung nalalabag yung karapatan mo, kinausap mo sila at ayaw nilang pagbigyan kung ano yung right mo, kalas, bye-bye, stop working, wala nang usap-usap. Ayaw nilang ibigay yung obligasyon nila, what for na magstay ka sa kanila, 'di ba? Ganun po 'yon, mga ka-friendship. Kaya sana po ay may natutunan kayo ngayong araw sa ating munting video. Baka naman, ka-friendship, huwag mong kalimutang i-like, share, and subscribe para marami din po yung makapanood. Alam ko po marami na yung nakakaalam sa mga ganitong sitwasyon o mga ganitong karapatan natin, pero at least magsilbing reminder ulit para sa ating mga kababayan dyan, lalo na sa mga baguhan na magtutungo dito sa gitnang silangan. Ayan, so kain po tayo ng mangga, mga ka-friendship. Muli, this is Jonah. You are watching the Kasambahay Story. Maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video. Lagi kong sinasabi na kung ano yung magandang simulan, ipagpatuloy lamang po natin. Magdarasal po tayo palagi, at kung ano yung karapatan mo, ipaglaban mo. Bye!